Ang pagkatakot sa mahal na Panginoon, sabi ng salita ng dakilang Diyos, maminamahal, ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. So nagkaroon ka mga minamahal ng iba yung kaalaman, karunungan, habang ipinamumuhay mo ang salita ng dakilang Diyos. Habang pinipilit natin mga minamahal, sikaping sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga kapatiran, mga minamahal, sabi nga nila, sa trabaho baka hindi ako matanggap. Pero dahil may takot siya sa mahal na Panginoon, tapat sa mahal na Panginoon, iba yung karunungan ang ibinigay ng mahal na Panginoon, natanggap siya sa kumpanya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Di ba narinig natin ang patotoo, maminamahal? Beloved son ng ating beloved ordained preacher Francis Perry, beloved, maminamahal, saan niya po maminamahal? Sa interview bilang seaman, beloved brother Franz Wildy, maminamahal Perry, ang itinanong lamang po sa kanya, 1 + 1. Siyempre, mga minamahal, kahit hindi po nakapag-aral, masasagot po ng tama yung 1 + 1. Ang sabi nung kasamang interviewer doon sa pinaka-head, Sir, bakit yun lang po ang itinanong nyo? Napakadali naman. Yun lang ang pumasok sa isip ko. Amen? Pero mga minamahal, natanggap siya sa trabaho. Nakapag-abroad, nagtrabaho bilang seaman. Grabing himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay niya. Pag ikaw ay may takot sa mahal na Panginoon, maminamahal, sabi ng salita ng dakilang Diyos, you will have that all understanding that you need. May discerning spirit ka. Pag nabubuhay na tayo, hindi sa sarili nating gusto, kundi sa kalooban ng mahal na Panginoon, mapapansin natin sa buhay natin yan. Kung paano ka humarap sa pagsubok, iba yung karunungan, kaalaman ang bibigay ng mahal na Panginoon. Hindi ka malilito. Hindi ka mga minamahal magiging hopeless sa panahon ng trials. Laging nagtitiwala ka na nanalig ka sa mahal na Panginoon kasi hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi mismo ang dakilang Diyos. Kaya yung mga matatagumpay na mga Kristiyano, sino po yun? Yung mga matapat na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya pagdating sa gawain, masaya po sila. Amen. Amen. Hindi mga minamahal na lulumo, hindi nalulupaypay, kundi nagagalak sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, isang ilustrasyon po sa banal na kasulatan. Makikita natin, maminamahal. Sa Mateo 19:16 hanggang sa 22. Basahin natin, maminamahal. Dito po sa Mateo Kabanata 19, ang mga talata po ay 16 hanggang 22. Sinasabi dito sa 16. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka at makakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapon ng marinig na binata ang ganitong panalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi ng salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, ito'y paminamahal aral. Ito'y para po sa ating lahat. Ang sabi niya sa mahal na Panginoon, mabuting guro, sabi niya po, anong aking gagawin upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, gawin mo ang mga utos
huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong mga magulang. Ang sabi niya, mula pagkabata ay nagawa ko na ang lahat ng ito. Pero sabi na mahal na Panginoon, isa pa ang kulang sa iyo. Ipamahagi mo sa mga dukha ang lahat ng iyong tinatangkilik. Ibig sabihin, tinest ng mahal na Panginoon ang laman ng kanyang puso. Yung bagay na mahalaga sa kanya, kung kaya niyang isakripisyo, ang self-denial, yung mga bagay na mahalaga sa iyo, na maaaring makapagpalayo sa iyo sa mahal na Panginoon, ang dapat gagawin mo, isasakripisyo mo, masunod mo lamang ang kalooban ng dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Isang kapatiran, mga minamahal, sabi sa kanya ng kanyang magulang, dahil may kaya sa buhay, na lamang siya ay believer na Kristiyano na po, ang sabi sa kanya, umalis ka dyan, at pag hindi ka umalis, tatanggalin namin ang mana sa iyo. Ilan silang magkakapatid, mga minamahal, ang sabi niya, ayos lang. Mawalan man ako ng mana, magpapatuloy ako maglingkod sa Diyos. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Kasi ang totoo po nating kayamanan, our loving God, our dear Jesus, He is our treasure. Kasi pagkayamanan mo ang mahal na Panginoon, sa buhay mo, mga minamahal, magagalak ka sa lahat ng biyaya na bigay ng mahal na Panginoon, araw-araw na kalakasan. Pinoproteksyon, syunan ka ng mahal, iniingatan ka ng mahal na Panginoon, wala na tayong hahanapin. Sa totoo lang po. Bilang Kristiyano, sapat na po ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Kasi kung hanapin mo lahat ng rangya ng buhay, yaman ng buhay, baka mawala ka pa sa mahal na Panginoon. Amen. Sapat lang na biyaya na bigay ng mahal na Panginoon, hindi pwedeng matumbasan ng halaga yung dakilang kaligtasang ipinagkaloob ng dakilang Diyos sa atin. Hindi po kayang bayaran ng yaman ng mundo, mga minamahal. Yung tayo ngayon ay totoong anak ng Diyos, totoong tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nakasunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dati, mga minamahal, ramdam mo parang mahirap sumunod. Pero nung sinubukan natin, sinikap nating sumunod, ang dali lang pala. Kailangan lang ay marunong kang magsakripisyo, marunong kang magtiis, at ikaw ang tiyak na makikinabang. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Kaya yung mga anak na minsan, sabi nga nila, pinapalo ng mga magulang. Huwag kayong magtatampo sa inyong mga magulang. Sapagkat ang mga magulang, alam nila ang makabubuti sa kanilang mga anak. Amen. Pero yung mga anak na hindi pinalo, minsan paglaki nila, hindi naman lahat, pero yung iba, naging matigas ang ulo. Kaya pag ang magulang pinapalo yung mga anak, mga minamahal, minsan, marirealize mo lahat ng makabubuti na yon, yung mga bagay na yon, pag nagkaedad ka na. Pero salamat dahil ang mga magulang ngayon na may mga takot sa mahal na Panginoon, ang kanilang mga anak, tinuruan nilang maglingkod sa Diyos, umibig sa mahal na Panginoon. Bagaman may pagkukulang minsan, pinapalo pa rin. Amen. Dahil tanda yun ng pagmamahal, pag-ibig, mga minamahal. Ang pagtanggi natin sa sarili natin, kung tinutuwid ka, dinidisiplina ka, sa salita ng Diyos natin na pakinggan, mga minamahal, minsan tinatamaan tayo, magpasalamat tayo, dahil yan ang totoong salita ng dakilang Diyos. Kung saan tayo mahina, dyan tayo manalangin na tayo, mga minamahal, ay makalaya. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, yung isang Kristiyano, sabi niya, sa mga kahinaan niya, doon siya palakasin. Kahinaan na nga eh. Gumagawa ka ng mga bagay, mga minamahal, na dapat hindi mo na ginagawa. Dapat kung kahinaan, yung mga bagay na dapat hindi na tayo, mga minamahal, gagawa ng ganong bagay, ang panalangin natin sa panahon ng ating mga kahinaan na yan, mga minamahal, tayo'y makalaya. Tayo'y palayain ng dakilang Diyos. At kapag ikaw ay nanghihina, ibig sabihin,
Iba naman yung term na nanghihina kaysa doon sa kahinaan. Amen? Yung kahinaan, yung pa yung mga bagay na dapat hindi mo na ginagawa bilang Kristiyano. Pero dahil minsan nagkukulang tayo, minsan nagagawa mo pa rin, mga minamahal. Ang mga Kristiyano, dapat ang pag-iisip nila ay maging malinis sa harap ng mahal na Panginoon. In every word that you are saying must be a word of grace, mga minamahal. A word of blessing. Hindi ka dapat, mga minamahal, na ayon sa sanlibutan. Yung iba, mga minamahal, mga chismis dito, chismis doon. Sa araw ng gawain, mga minamahal, nadadala mo. Dapat hindi ganon. Tayo na rito sa church, sa gawain ng mahal na Panginoon, para sumamba sa dakilang Diyos. Para ma-revive. Pero kung naipagchismisan ka lang dito, mga minamahal, hindi ka marirevive. Dala-dala natin ang ating sarili dahil inihahandog natin bilang buhay na handog, hain sa harap ng mahal na Panginoon. We need to present ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable before our loving God. Banal ito, mga minamahal, na inihahandog natin, ni-offer natin sa mahal na Panginoon. Kaya nga, pag nasa loob ka ng church sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, worship the Lord wholeheartedly. Dapat maramdaman mo ang mahal na Panginoon kapag ikaw ay nasa loob ng kanyang banal na gawain. Sa loob ng kanyang, mga minamahal, banal na sanktuaryo. Dapat maramdaman natin ang kapangyarihan ng presensya ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, doon sa mayaman, ipamahagi mo lahat ng tinatangkilik mo. Ipamigay mo sa mga dukha. At sumunod ka sa akin. Nanlumo yung mayaman, nalungkot siya. Bakit? Hindi niya kayang isakripisyo ang lahat ng meron sa kanya at ibigay sa dukha at nangangailangan. In self-denial, mga minamahal, we must love others more than ourselves. Kaya ba natin gawin yon, mga minamahal? Imbis na manalangin ka para sa iyo, minsan ipanalangin mo yung iba. Yung mga hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Yung mga taong naghihirap sa kasalanan, namamatay na walang Kristo sa puso. Napakaraming tao. Ngayon na tayo ay nagagalak sa mahal na Panginoon, narito tayo sa bahay-sambahan, hindi natin alam. Meron nang nasawing buhay. Meron nang namatay ngayon, mga minamahal. Sa bawat pagpatak, mga minamahal, paggalaw ng tiktak ng orasan, kung paanong maisinisilang, meron ding namamatay. Kaya nga bilang Kristiyano, bilang anak ng dakilang Diyos, ipinag-utos ng mahal na Panginoon sa ating lahat, mga minamahal. The world is in need to be saved. Sinong gagamitin ng mahal na Panginoon? Ang prayer ng mga totoong mga naglilingkod sa dakilang Diyos. Ang panalangin, ang mga sakripisyo. Kaya kapag ikaw ay nagtitiis, paminamahal, itinanggi mo na yung sarili mo, hindi na ikaw ay nabubuhay sa sarili mo, kundi ang mahal na Panginoon. Yun po yung mahirap Yung mabubuhay ka na, hindi na para sa iyo, para sa mahal na Panginoon. Everything that you will offer for the Lord will not be in vain. Amen. Lahat ng ihahandog mo sa mahal na Panginoon, tines ng mahal na Panginoon yung mayaman, kaya niyang ibigay. Kung tayo ngayon, mga minamahal, ititest ng mahal na Panginoon, can we offer the best para sa mahal na Panginoon? Kaya ba natin ihandog yung pinaka-the best natin para sa mahal na Panginoon? We are in the last days po, maminamahal. Sa mga ospital, pag pumunta ka, maminamahal, makailang beses kami pumupunta dyan sa JBL, maminamahal, mga ospital dito sa Pampanga, makita mo yung mga kababayan natin naghihirap sa karamdaman. Iba mga minamahal, hindi nila alam kung saan kukuha ng pampa-ospital.
Mahabag ka, mga minamahal. At pagpunta ka, mga minamahal, sa mga kwarto, makikita mo doon ang mga nagdurusa sa sakit. Mga minamahal, tayong mga pinagpala ng dakilang Diyos. Dati rin tayo may mga sakit, may mga malulubang karamdaman, pero dito tayo pinalaya, pinagaling at pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Ang nabubuhay sa atin mismo ang mahal na Panginoon. Kung ang mahal na Panginoon nung panahon niya, mga minamahal, hindi siya tumigil. Mga minamahal, naghanap ng mga kaluluwa, naghanap ng mga dapat iligtas. Napakaraming pinagaling ng mahal na Panginoon, napakaraming pinagpala ng mahal na Panginoon sa kanyang panahon. At ganun din po ang ginagawa ang mga minamahal ng ating beloved parents in the Lord. Ang ating mahal na pastor, ang ating minamahal ginagalang na San Pastor, sa kanilang mga tuhod ng mga panalangin, mga sakripisyo, mga pag-aayuno. They deny themselves. Iniwan ang lugar ng Mindanao, mga minamahal, ng ating mahal na pastor. Doon sa mining, mga minamahal. For how many years, mga minamahal, nagkaroon ng insomnia ang mahal na pastor. Hindi siya mahalos makatulog ng maayos. But one day, may nagbahagi ng gospel, ng ebanghelyo sa ating mahal na pastor. Pinaglingkuran ng mahal na Panginoon, inibig ang ating dakilang Diyos. At tayo ngayon na naging bunga, mga minamahal, na mga pagpapagal, mga sakripisyo ng mga tao ng Diyos, tayong lahat ng mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Kaya nga, mga minamahal, sabi ng Word of God sa last verse, whether we live or whether we die, we are for the Lord. Romans 14, verse 7 and verse 8, mga minamahal. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Roma, Kabanatang 14, at ang mga talata ay 7-8. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo at sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Paminamahal, self-denial, sabi po ng verse 7 and verse 8, for none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Sabi na salita ng mahal na Panginoon, mabuhay tayo, paminamahal, para sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, He is the source of our strength. Siya po ang pinagmumulan ng ating lakas, pinagmumulan ng buhay ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, habang ikaw ay naglilingkod sa dakilang Diyos at sinusunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, sa buhay natin, mararamdaman natin ang masaganang biyaya ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. It is the joy that we need to serve the Lord faithfully. Pinagpala na po tayong lahat ng mahal na Panginoon. In all aspects of our lives, the Lord bless us. Ang kailangan na lamang po natin ay manatili po tayo. Lagi tayo, mga minamahal, nasa presensya ng mahal na Panginoon. Sa mga kaluluwang ililigtas pa ng mahal na Panginoon, na dadali ng mahal na Panginoon sa kanyang true church, tayong lahat ay magkakaisang mag-pray, manalangin, maminamahal. Kung paano tayong pinagpala ng mahal na Panginoon, yan dapat ang makita ng mundo. Kung paano ang mga anak ng dakilang Diyos na lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, na may takot sa ating mahal na Panginoon. We are the living testimonies. Tayo ang mga buhay na patotoo ng kapangyarihan at pagpapala ng mahal na Panginoon. Tayong lahat ay umawit sa ating dakilang Diyos mula ng ating makilala ang ating mahal na Panginoon. Tayo nangako sa mahal na Panginoon. Buong buhay natin ay iaalay natin sa mahal na Panginoon. Kaya't ngayon, mga minamahal, tayo na mamalagi sa mahal na Panginoon. Nananatili tayo. Nagsisikap. Gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iniwan at hindi po tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah.